Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Isang matamis na awitin para kay Ate Gay o Hil Morales sa tunay na buhay ang kantang ito. Dahil ito ang nagpasimula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nagbasa ako ng dyaryo, tapos nakalagay doon, wanted waiter with good singing voice. Yung pala, nung nagpunta ako doon sa place na yon, ihaw ko de Caldero Kawakawali, singing cooks and waiter. Ang kasikatan noon, bawal na gamot. Ayun, in-audition ko yung bawal na gamot, nakuha ko. Malaki ang naging pasasalamat ni Ate Gay sa grupong ito dahil dito nahasa ng husto ang talento niya sa pag-awit. Ngunit hindi ganun kadali para kay Ate Gay ang pagkamit ng tagumpay. Tubong tundo, si Ate Gay ay 7 sa 11 magkakapatid. Dahil hikahos sa buhay, hindi kaya ng magulang niya na pag-aralin silang lahat. Ang itinuturo kasi sa amin ng parents ko, yung tamang pag-uugali, ayun ang kayamanan namin. Yung edukasyon, hindi kami mag-aaral kung hindi kami kakayod. Nag-dishwasher ako, tapos nag-aaral ako sa gabi. Nag-janitor pala ako sa UE, 1 year. After janitor, tapos nag-aaral ako sa PCU. After janitor, napunta ako sa singing cooks and waiters. Baon ng tatag at karanasan mula sa 5 taong pagiging isang singing waiter, naging madali para kay Ate Gay ang sumubok sa iba't ibang lounges upang mag-audition at tuparin ang kanyang pangarap. Narinig ko yung music box. Gusto kong puntahan. Pumunta ako isang beses. Nakachinelas naman ako. Hindi na ako pwede pumasok. Tapos, pangalawang beses pumasok ako, magsapatos ako. Ayun, kasikatan ng floor contemplasyon naman yun. Na hindi ko akalain na ani pala ako ng tagumpay. Ngayon, si Ate Gay ay paborito ng i-guest sa iba't ibang TV programs and corporate shows at kasalukuyan siyang regular performer sa Punchline. Tunay na isang napakatamis na karanasan para kay Ate Gay ang kanyang buhay. Mula sa maasim hanggang sa huminog na tumagos siya. Ayun ang buhay. Kaya magmadali na ang tayo ko tuloy lang sa ihaw-ihaw. Kaya't magmadali na ang tayo ko tuloy lang sa ihaw-ihaw. Bubuka ang bulaklak, pangpasok ang wena, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bong tiyaya bong, yeah, yeah. Bong tiyaya bong, yeah, yeah. Wala ka sa timing. Ang sarap-sarap, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap ng kare-kare. Ang tamis-tamis, ang tamis-tamis, ang tamis-tamis ng makapuno. Ang sarap-sarap, ang tamis-tamis ng kare at makapuno. Ang pait-pait, ang pait-pait, ang pait-pait na ampalayan. Ang alat-alat, ang alat-alat, ang alat-alat ng itlog na pula. Ang anghang-anghang, ang alat-alat ng Bicol Express at itlog na pula. Sayang! Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya.
buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Bulaklak, bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Naku, nakakagutom naman yan! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Thank you very much to Ate Gay and the singing cooks and waiters ng... Ihaw-ihaw, kalde-kaldero, kawa-kawali, ukay-ukay. Ano kayo? Lahat na eh. Ihaw-ihaw. Hanggang doon lang. Sa Rojas. Rojas Boulevard branch to. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oy, Gay! Alright. Ba't ka nandito? Pinalayas ka na ba ni Chris Aquino? Ano ba ang balita? Ha? Ano ba istorya talaga nun? Aba! Chinesis! Gusto-gusto nila malaman, no? Ano ba yun? Ano ba nangyari sa inyo ni Chris? Nabibiruan kami ni Chocolate noon. Oo. Nabibiruan kami ni Chocolate after noon. Hindi niya nagustuhan yung biro ko kay Chocolate. Tapos, ang favorite niya kasi si Chocolate. Sabi niya, kung gusto mo ba chocolate, palisin natin siya dito. Nangiyak-iyak ako nung kasi napaya ako sa audience. Hindi mo nga balitaan yun. Pero totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagawa-gawa kasi marami ng mga kasama ko mga guest doon na halos naawa sila sa akin. O, pabayaan mo na. Napakasarap Pabayaan mo na. naman kasi ng iyong tugtog naman sa amin Okay. ngayon, di ba? Pero, marahil nagtataka kayo, bakit ganyan ang opening natin? Bakit inanyayahan natin si Ate Gay? Puro panlasa. Bakit? Oo. Ha? Aba, yun po ay sapagkat sa gabing ito, ang handog namin sa inyong mga kwento, no? Merong kanya-kanyang lasa. Halimbawa na, Mapait. Yung inabot niyang panlasa sa ginawa ni Chris. mapait nga Mapait din. eh, Mapait dahil ba yun? nasaktan ka, aminin mo. Nasaktan ka din, mapait? Oo, kasi pag puso pinag-uusapan Tingnan mo. ko. Totoo yun. Yung eh. hirap kasi ng buhay, madali lang yun, kaya mong kumilos. Pero yung pag nasaktan ng puso mo, mahirap yun. Mahirap Yan. Katulad yun. yan ang Oo. una nating itatouch sa panlasa ng buhay, mapait, dahil may 3 siyang autistic na anak at asawang may inflammatory myopathy. Ah, may Ito sakit si ang pamilya Tax, niya. oh, si ang Tax, pamilya niya. trabaho. Ngayon, nabanggit mo din kanina, Ate Gay, yung maanghang, yung Bicol Ito. Express. Sabi mo, No. napakaanghang. Ang Aba, hanghang. ngayong gabi, panauhin natin si Lolit Solis. At hindi naman matatawaran ang kaanghangan Ng bibig ng nun. bibig Oo, tuwing bubukayan. Naku po, Yan. maanghang. Okay. Yan. At nabanggit mo rin ang Itlog na maalat. pula. Maalat yan. Okay. Pula at Yan. maalat. Maalat. Mapulat, maalat. Oo. Yan. Ito, tatalakayin din natin ang panlasa ng buhay na maalat. At ito yung nangyari, kailan lang yung may tumalon sa bridge. Bakit hindi Ay, yung pa... tatay na may bakit dalang bata na Bakit anak? hindi pa si Ate Gay? Ang dami naman Hoy, pwede. wag naman. Wag naman Ibig ikaw sabihin- ganyan, Joey. Walang escalator eh, kung may escalator yun. Oo. Itatalakayin natin yan. At titingnan din natin ang ano nyo, mga kuro-kuro nyo. Tingnan natin. Okay. Ngayon, syempre, para gumanda ang buhay, maging masaya, kinakailangan meron tayong pampalasa. Di ba? Okay. Nilalagyan natin ng konting asin, konting paminta. Ang buhay konting natin, ganyan. kailangan talaga may pampalasa, yung mga spice. Interesting. Kaya ngayong gabi, panauhin natin isang robot at isang aso. O, di ba Aba. interesting yan? Robot at Isang aso. robot at aso, baka, baka pwedeng magtagisan ng galing. At totoo naman pagtatagisan Oo, natin sila ng mamaya, kaling. abangan Ng yan. galing ngayong Okay. gabi. Alright. At siyempre pa, yung lahat ng panlasa, minsan nangyayari sa isang buhay lang. Ano yung sabihin? Natikman na niya yung maalat, Maalat, matamis, lahat yun. At ang taong binabanggit namin ay walang iba kundi si Janice de Belen. Aba, siya nga, tunay ka Dinaanan nga. niya daw lahat yan, lahat ng Totoo panlasa ka. ng buhay. Teka muna, batiin natin ang ating audience, mga Oy. estudyante natin from the University of Perpetual Help, Dauta System. Welcome, St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences, Miro Pen Agency, and the Balara High School. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Sana Okay. po mga kaibigan, 1 oras at kalahati tayo magsama-sama ngayong gabi. Thank you very much. Dito po sa palatuntunang pinamagatang Mel? ang Joey. Ay! Ay! Babalik kami! Nakaw! Titikman natin ang lahat ng panlasa ng buhay. Pero ano talaga nangyari? Papasok ang ringa, na 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 na. Yan! Buntiyaya, buntiyaya, bungyeye. Buntiyaya, buntiyaya, bungyeye. Hey!
Buka ang bulaklak, papasok ang rain. Ano po yun? Narito tayo ngayon sa harapan ng tindahan ni Henry Ongti. Isang, ang tawag ko sa mga ganito ay kolektor ng koleksyon. Dahil hindi lang to ang koleksyon niya, yung mga ganito marami pang iba. Malalaman natin yan at maingay dito eh. Dito tayo sa loob. Hoy, Joey, parang Henry. ano po yun? Teka muna ha. Pare, tao ko, baka kolektahin mo ko. Hindi. Okay, mga kaibigan, Mr. Henry Ongti. Dapat ang pangalan mo, Robert eh. Bakit naman? Eh, Robert. De Rob. Tapos Ongti. Robot. Eksakto eh. Puro robot sa labas. Pare, pasyal mo nga ako rito. Ito po yung mga koleksyon ko. Tapos, kinover natin agad. Naabutin tayong siyam-siyam dito. Kaya mabilis lang to. Mga ilang pieces ang koleksyon mo, pare. Lahat-lahat na. Toys, action figures, Marami. mga May robot. toys, robot, action figures, gadgets, saka comics. Libo-libo na yan. Meron pa akong mga ibang koleksyon. Gusto niyo bang makita? But of course, paring Henry. By all means of transportation, let's go. Okay. Eto na. Relax lang kayo, huwag kayong magpapakain. Bali, yung remote control ng robot, ito yung robot. Robot. Meron siyang voice recognition, face recognition, nakikilala. Tinan mo ha, magsalita ako. Get your iPhone. Henry, at sa mga collection mo, ano yung pinakamahal, the most expensive na acquire mo? Siguro ito na, itong iPhone ER7. Approximately, lumalabas na sa $2,000. At ngayon, makakasama natin sa studio ang iba pang koleksyon ni Mr. Henry Ongti. Eto, panoorin nyo. Eto na sila. At kapiling nga ho natin dito sa set, si Mr. Henry T. Magandang gabi sa iyo. At ang kanyang mga collection ng mga robot ang nandito. Alright. Pakilala mo nga sa amin dito, Mr. Henry, kung ano-ano, sino-sino ba itong mga ito? Bale, ito si Aibo. Si Aibo yung aso. Oo. Ito, Okay. kilala na ng lahat sa Star Wars, R2-D2. Si R2-D2. Ito naman yung robot na bartender. Okay. Lahat yung mga yan gumagalaw. Oo. Lahat may pwedeng mag-perform, ano ha? Pwede po. Alright. Ang tanong ko sa iyo ganito. Kung ikaw ay kolektor ng halimbawa na ng mga plaka, alright? Yes, ma'am. Patutugtugin mo yung plaka. Opo. Enjoy ka eh. Ganun mga nangongolekta eh, di ba? Ganyan, no? Parang kang addict ka, gumagano. Oo. Mel, may ano ako pa ngayon, may ganun-ganun ka pa. Hindi, talagang nadala ka sa music. Mahilig sa music kasi ito. Oo, may music. Ngayon, ikaw, ano bang kaligayahan ang nabibigay sa'yo nitong mga robot na ito? Ayan. Anong ekstrang panlasa sa buhay? Oo ang nga. nabibigay Ano sa'yo? ba yan? Therapy ito siyempre, pagkatapos ng trabaho, gusto natin mag-relax. Parang nare-relax lang ako sa pag-collection ng mga toys. Anong pinapaandar mo sila? Ay, hindi. Pinapagalaw mo sila, ganon? Actually, itong Aibo 2 ko, parang surveillance ko na. Ano ibig mo sabihin? Kasi may camera siya eh. So, ito may camera. pag may nakakonect yan na server sa bahay ko. Okay. Bali, kung ano yung nangyayari sa bahay, itinetext niya sa akin. Opo. Ano, gulat kayo. Totoo lang? Yes, ma'am. Talaga? O, alika na, pakita mo sa amin. Anong pangalan niya? Ito si Alan Palad. Alan. Alan. O, Alan. O, paano yan? Sige nga pa. Ano mo nga si Pakalawin mo bartender? nga si bartender, oh. Oh. Red wine ako. Ayan, oh, tingnan mo, hindi nang addict, alcoholic pa, oh. Ikaw, may... Okay. Okay. Ayan. Yan. Tapos,
Dali mo kay Mel. Walang laman yan eh. Ayaw ko niyan. Si Mel, oh, talaga. Oh, ano lang, exhibition. Gusto may laman pa. Ayan, lasing na siya. Lasing na. Lasing na. Lasing na. Kaya nga walang laman niya, nainom niya na. Kaya bumagsak na. Ang dami naman nakaharang kasi. Kuwela pa. Ano mo? Usog mo yun, oh. Ano na naman siya doon, oh. Ayan na, Mel. Okay na. Inabot ni Mel. Lapit. Ah! Marami na madulas yung ano natin eh. Kuwela to, Henry, ha? Okay to. Hindi kasi even eh. Okay. Okay. Tawagin na natin yung ano, yung buhay naman, yung aso. Yung superstar. Aba! Magpakailanman. Aba, merong ano ha? Para- May magcha-challenge. May magcha-challenge kay Aibo 2. Si Aibo to. Si Aibo 2, aso, di ba? Oo. Aso din. Aso din ang hahamon kay Aibo 2. Tawagan natin. Siyempre, kasama natin si Saver. At saka si Mang Jun. Saver, ayan na. Saver. Ayan. Yan. Hi, Saver. Aba, may dala ng ano. May dalang, ayan, sit. Oh, nag-sit siya. Oh, sige nga. Ngayon, sinong una nating pag-aanuhin, Joey? Sino bang maganda? Ano ba mga pare sit down? Sit down pa lang. Pagawa natin sit down. Sit down. Sige, pa-sit down natin. Sit down. Halika, dito ka. Pa-sit down mo nga, Jun. Pa-sit down mo si Saver. Tapos si Aibo naman si sit down. Tingnan natin. Yan. Yun, Sit. okay. Stay. Si Aibo naman. Aibo, sit. Okay. Aibo. Yun. Hindi lang sit si Aibo eh. Sumalampak si Aibo. Hindi kaya pinainom din ito si... Nagbibilang nga ba si Saver? Okay, halika. Pagbilangin mo nga. Sit. Sit. Umayos ka ng upo. Ayan. 6 minus 3, ilan? Wow! 3. Galing ah! Oh. Isa pa. 10 divide... Humarap ka rito. 10 divided by 2. Mali ata yun Mali na. Wrong answer! Meron ata maingay sa likod ko. Nagdi-distract siya. 10 divided by 2. Yun! Ganun pala yun, ha? Okay. Nagko-concentrate siya. Okay. 5,042 divided by 7. Sagot! 5,000 daw, 1,000. O, dali. Divided by Sagot. 7. Kaya yan. Ang galing! Iyak. Ang galing! One nga! Iiyak ka pag hindi mo alam. O, paano? Iyak. Oh, hindi niya Good. alam. Oh, ready na si Aibo. Tuwad naman. Tuwad ang ginagawa. Aba, tumuwad naman si Aibo. O, anong gagawin mo, Aibo? Sige nga. Anong gagawin niya ngayon, Henry? Oh. Ano? Stand up, Aibo. Stand up. Yan. Oh, stand up Aba, na. oh. Oh. Nagwag pa yung tail niya. Umupo ulit. Napagod agad. Palagay ko, ito kainuman ito kanina eh. Nagkaanuhan eh. Pa, napagod agad si Aibo. Oh. Yan. May baraha. Anong gagawin ni Aibo sa baraha? Oh, ano pang Ayan, ginagawa? nakasitap na. Ayan. Oh. Ano? Ba't tumangot-tango na? Okay. Oh, okay, sabay sila. Oo. Pati Sabay, mga buntot. Oh. Yan. Okay. Nagsasayaw. Aba, kailangan dance music dyan, direct. Aba, sasayaw din si Saber dyan. Nagsasayaw. Sabayan. Patikitin mo kaya Saber doon para sabay sila. Dikit mo doon para yan. Oh, Sige, yan. dikit mo sa Dance. Saber dyan para Oh, sayaw. Saber, dance. Tira. Dance. Wow. Aba. Okay. Go, go. Oh. Yan. Pa siya din, ha? Oh, si Aibo din, ha? Oh. Okay. O, lahat ng aso dyan, sumayaw na. Okay, Maya. Maraming salamat sa iyo, Mr. Henry T. Mang June, thank you very much. Xavier, thank you. Say thank you. Thank you. Okay, you're welcome. Are you going? Sa ihaw-ihaw ka
balde kaldero at kawakawali kay kumain na lechon de leche, tadyang ng baka, kinain na kanuli. Daing na bangos, ayong ipaksil, sipit-sipitan dito at luto sa buhok. Kailangan kong gumaling. Kailangan ako ng mga anak ko. You could hope na in the next life I will be a happy one. Responsableng ama, mapagkalingang ina at huwarang mga anak. Isang tahanan na puno ng pagmamahalan. Ito ang pamilya ni Ginoong Tax Trabajo. Larawan ng isang masayang pamilya sa kabila ng katotohanang 3 sa kanyang anak ay may sakit na autism. Ang panganay na kambal na sina Trixie at Nikki at ang bunsong anak na si Popoy. Ang autism is a developmental disorder. Ibig sabihin, ito ay isang kondisyon na nandun na nung ipinanganak yung bata. May kakulangan sa interaction, pakikipag-relate sa tao. Yung eye contact nila is poor. Most of the time, they would prefer to be by themselves. Parang may sarili silang mundo. Usually, delayed sila sa speech. Na-detect namin sila nung 3 years old na sila, yung nagpunta kami sa isang doktor sa kumpanya namin. Na-diagnose niya na yung dalawa ay may autism. Nadidepress kami noon dahil biro mo yung eldest niyo, twins. Tapos inaantay niyo for 9 months, tapos ganun lang ang mangyayari. Subalit wala nang sasakit pa sa isang ina na makita ang ganitong kalagayan ng kanyang mga anak. Para ko sinakluban ng langit at lupa. Ang natanong ko na noon sa Panginoong Diyos, sabi ko, bakit noon ko lang nalaman? At dagdag pasakit pa dito, ang mga pangungutya na natanggap ng pamilya sa tuwing sila'y lumalabas. Meron talagang isang mama na dumaan, tumigil pa siya at sinabing, para namang mga ibon ng mga batang yan, hindi makapagsalita. Ang sakit. Pero, wala lang, inaano ko lang. Parang, kinu-cope up ko lang yun, tapos inaano ko sa Panginoon Diyos na bahala na siya. Kasi, yun yung binigay niya eh. So, ang ano ko lang din yung acceptance. Siguro may purpose or may reason yung Panginoon bakit binigay ito sa amin. And later on, parang unti-unti naming nakikita habang lumalaki sila ay marami pala kaming mga taong na-inspire. At noong nakaraang taon naman, nagkasakit ang kanyang kabiyak na si Eva ng inflammatory myopathy. Ito yung sakit ng muscles. And usually, ang nakikita sa muscle ay merong parang namamaga ang mga muscles. Okay? Ang manifestation, nanghihina. And usually, ang muscles na affected, yung mga proximal muscles. Yung malalaking muscle sa katawan natin. Inakala noon ni Eva na hanggang doon na lamang ang kanyang buhay. Kailangan ko pang mabuhay na matagal. Sabi ko, kailangan kong gumaling. Kailangan ako ng mga anak ko. Yun yung prayer ko na, alam mo naman yun, di ba, na meron akong 3 autistic na anak, tapos bibigyan mo akong ganitong sakit. Siguro naman, lalo mo kaming hindi pababayaan. Maraming katanungan ang umiikot sa isipan ni Tax. Bakit nangyari sa kanya ang ganitong pagsubok? Subalit dahilan na rin sa pagiging malapit ng mag-asawa sa Panginoon, natutunan na rin nilang tanggapin kung ano man ang dumarating sa kanilang buhay. Maging mapait man ito. If you are comfortable with your life now, you will not hope for the next life. May mga parents na may ganito sa amin ang problema. May hope and you could hope na in the next life I will be a happy one. Na wala nang tears. Kahanga-hanga ang mag-asawang trabaho sapagkat bagaman maalat ang kinasapitan nila, nagagawa nilang itong patamisin.
Pero nais ko din hong banggitin dito, lalo na doon sa mga mag-aasawa at mag-aanak pa. Alam nyo, marami ngayon mga medical examinations, no? Na makapagsasabi kung magkakaroon ng diferensya ang supling na maaari ninyong iluwal. Yan naman ay para sa kapakanan ng mga bata. At pangatlo, sana naman napakinggan yung punto ni Mr. Trabaho. Na kulang ang facilities ng gobyerno natin para bigyan ang mga bata ng kanilang karapatan sa edukasyon. Nabanggit ni Mr. Trabaho na sa mahal ng pagpapaaral sa mga anak nila na hindi pangkaraniwan, minarapat nila na hindi na lang pag-aralin ng mga ito. Huwag naman sana mangyari sa lipunan natin na kung sino pa yung mga batang nangangailangan ng gabay ay hindi makapag-aral. Mga kaibigan, mula dyan sa maalat, tumungo tayo sa istorya ng isang babae na ating hinahangaan tuwing umaga, pagsapit ang 10:30 ng umaga. Di ba? Sis na. At nariyan, ang napakagaling na artistang si Janice de Belen. Wag ho kayong aalis sapagkat tutunghayan natin ang lahat ng uri ng lasa sa buhay ni Janice de Belen. Musical islands, Philippines, wonderful islands of my dreams, tropical rhythm of blossom, rhythm of love for everyone. Wala kang love life kuno sa pagkakaalam namin. Meron ba ngayon o wala? Nilalasahan ko to eh. Matamis lang to eh. Itong pupuntahan natin, quotation queen to, kung hindi ko nakakamali nung araw eh. Sa kanya nang galing yung life is being able to experience all emotions. So kung ibig sabihin nun all emotions, lahat ng lasa ng buhay, eto yung taong yun. Siguro matanda na to. Kaya naranasan niya na lahat ng... Hello, Tito Joey! Welcome! Kasasabi ko lang, matanda na to. Naranasan na lahat ng panlasa ng buhay. Matanda na, pero hindi pala. Kilala niyo na, si Janice, si Sis, si Catherine. Janice de Belen. Unang lasa, matamis kay Janice. First kiss mo talaga si Gabi. Oo naman. Second kiss mo ba si Aga? Oo naman. Tapos si Jan, third kiss. Unang matamis. Oo. Third kiss yan. Alam nyo, pinagdikit-dikit ko yung mga initials ng pangapangalan ng anak nito. Isang word lang ang lumabas, di ba? Milky. Milky. Correct. Bakit nga milky? Pag-ibig niya. Laging malusog at busilak. Sumalit, alam nyo naman ng milk, napapanis. So, gano'n ang nangyari. Pero ano hindi mo makakalimutan sa sweet nyo ni Gabi? Talaga literally sweet siya. Sweet siya magsulat ng letter. Okay. Kaya Aga, anong sweet kay Aga? Aga. Surprises kasi siya. Bigla na lang siyang dumarating pag hindi mo ina-expect. Anong sweet kay pare niya? O sweet ka sa iba? Iba talaga. Sumagot ka eh, ako napapasagot eh. Sige, syempre nahirapan ako alalahanin. Sweet ketchup. Ibig sabihin ketchup? Demonstrative. Ha? Demonstrative. Ito ang hilig ni Janice. Actually, gumawa lang ako ng isang sample, tapos pinagawa ko na lang sa yaya ko. Artist ka talaga, ang ganda. Ito si Janice, bata ito eh. So, may asim pa talaga. At kaya namin nabanggit yung asim, Janice, dahil wala kang love life kuno sa pagkakaalam namin. Meron ba ngayon o wala? Meron. Wala siyang connection sa showbiz? Wala. So, wala nang problema sa asim ni Janice. Totoo bang may crush ka kay Big Soto? Noon? Oo. Eto, gumawa nito si Doc Joel Mendez. Ibig sabihin ng maalat dito, Janice, yung mga nakakapagpagalit sa'yo, nakaka-high blood sa'yo, medyo siseryoso ko, yung mga problema sa bata. May girlfriend naman si Louie. Nagkaka-girlfriend siya, hindi naman lahat nakikilala ko. At sakali, dumating yung time, nakaka-esbol. Pagka nakabuntis ka, ay, bahala ka sa buhay mo. Tapos ito, gawa rin ito ni Joel Mendez. Ginawa rin niya yan. Tapos ito, kasama sa decoration ng bahay ko, ito, tumangan ako. Hello, kids! Hi!
Favorite pictures? Ang kumuha nito si Joey Marquez. At syempre, may clown. May picture akong clown ako. Magbigay ka ng 3 dahilan bakit masaya si Janice de Belen. 1, bakit ka masaya ngayon? Because of my children. Children. 2. Because I'm at peace with myself. And 3. And 3, because I think I have a little of everything and I'm still able to enjoy it. Ang corny mo. And 4, ini-insist ko yung tungkol sa Love life! Oo naman, syempre! Okay. And this is my clown collection. Pag tinatanong ako, kasi di ba parang yun yung tayo eh. Ako mahilig ako magluto. Alam ko. Black paella, kalyos. Kalyos. Parehong paborito. Hindi na tinatawag ni Janice, meron na siya love life, medyo mahilig sa music, pogi, aalamin na lang natin sino ang kamukha na taga-Hollywood. Jude Law. O yan, more or less, pag nakita nyo si Janice na may kasamang kamukha ni Jude Law, yun na yun. Catherine, the great Janice de Belen. At kapiling natin siya dito, si Miss Janice de Belen. Janice, thank you very much for joining us. Hello, Tita Mel. Tita Joey, it's nice to be here again. Yan. Sabi namin, lahat ng lasa ng buhay, natikman mo na. At inamin mo. Oo naman. I think sa lahat naman tayo at a certain age, siguro mas maaga lang napunta sa akin, pero natitikman natin, I think to have a complete balance of all the tastes, importante yon para makakain ka ng masarap. Aba. Now, right now, anong lasa ng buhay mo? Matamis. Matamis? Matamis. Matamis na matamis. Narinig Nung yung panahon. Ay, may tawa akong nadinig doon. Eh, ikaw na may Jude Law. Oo nga. Meron ka ng father-in-law, mother-in-law, may Jude Law ka pa? Oo nga. Kompleto. Galing, ano? Pero nung panahon na nagkakaproblema kayo ni John, anong lasa nun? Alam mo yung, mapait. Mapait. Kasi, di ba kahit na anong mapait, kahit pagkain, pangit eh. Di ba? Sinusubo mo. Pag mapait, hanap ka ng pwede mong pagluwaan. Hindi naman dahil sa gusto kong iluwa yun, but it's more yung pait ang gusto kong mawala. Yung ma-retain mo yung dapat na lasa niya. Hindi ba lasang panis? Hindi naman. Pait Hindi, lang. kasi ang pangalan ng panis eh. Di ba, Vanessa? Ikaw talaga, Joey! Hindi, baka naalala ko lang. What was the most stupid thing you did during that period? Dahil sa pait, napakapait na karanasang dinadaanan mo. Ano yung ngayon, looking back, parang naisip mo, napaka-stupid, why did I do that? Hindi ako tumingin sa lahat ng sides. Ibig mo sabihin, kung sakasakali mang nakinig ka sa kanila, maaring na-save mo pa yung relationship? Could that have happened? I don't know if it would have saved the relationship, but it probably would have saved me a lot more heartache. Is it correct to say she stole your husband? Ninakaw niya, inagaw niya ang asawa mo sa'yo? Bagsik magtanong ni Milo. Tama ba yun? Bagsik nun ha, stole. Maybe she just got something na hindi naman pala talaga sa akin. Stole din yun. Ikaw naman arte-arte mo ba? Sige na nga, stole. Sige, stole. So how does that feel now for her? Ano yan? Anong damdamin mo sa kanya? Mapait? Sana kung ano man yung kinuha niya, ine-enjoy na niya. Kasi diba, kung kukuha ka rin lang isang bagay na hindi sa'yo, tapos hindi mo pa na-enjoy, sayang pagod mo. Oo. Sayang yung pagod mo, sayang din yung mga taong nasaktan mo, di ba? Siyempre, merong ka rin eh, may mali. Palagay mo, may fault ka rin. Sa palagay mo, ano lang yung fault mo? Dun sa breakup na yan. Siguro kasi, nakalimutan ko rin yung sarili ko. Nakalimutan ko, kung nagustuhan ako ng taon to because eto yung personality ko. Independent ako, I'm able to do something, meron akong pinaninindigang sarili ko. Siguro parang lahat yun nung may asawa ko, nawala lahat yun eh. Pero kasi, nawala naman lahat yun because I believe na pag mag-asawa kayo, dapat isa kayo eh. It's said in the Bible that you should both be one. But apparently, hindi yata ideal doon sa ganong sitwasyon yung nangyari. Ngayon, Joey, sa ganyang sitwasyon, si Joey na tinanong, oh. Sasagutin kita. Hindi nga, totoo lang. Sa ganong sitwasyon, na yung husband mo, alam mong pinagdududahan mo na merong chika-bebs. No? May ibang kulisisi. Ayan. Ano ang dapat gawin ng isang babae?
ng isang wife? How? What's the proper way to handle Sa akin, such isa a lang situation? Kung ako babae, didiretsuhin ko yung asawa ko. Ikaw ba'y may babae? Anong kulang sa akin? Ano ba nagkulang sa akin at para ano? Pero sa magandang paraan yung, darling, may babae ka daw. Question, Tito Joey, may Diyos lalaki ko! bang sasagot ng diretsyo doon sa tanong na yun? Well, nasa sa style mo na yan. Di ba? Kasi di ba, parang ito yung motto ng lalaki, deny and deny until you die. Oo. Diba? Depende nga. Kaya nga ilan lang kami. Ito na naman tayo. Hindi, ako nilalahat ko na lahat ng lalaki. Pero itong si Janice, kung merong award for good average award sa showbiz. Good average award. Okay. Lahat ng na-link dito, pogi. Oh my God! Hala mo, totoo ka. Totoo yan. Oo nga, Sige, ano, magsabi kayo. Gabi Concepcion, Aga Mulak, Jan Estrada. Yung si Jude Si Jude Law, ano kaya itsura? Nakita ko sa picture, ang gwapo. Aba, talagang ang type niya talaga, mga ano. Hoy, pasalamanan na natin si Janice. Thank you. Janice, this Sa was fun panlasang having you. lahat-lahat Thank you natikman niya. very, very much. Maraming salamat for sharing Thank your you, experiences Ren. with us. Thank Ito you. ngayon, girls. Mga kaibigan, ang susunod natin, maanghang. Maanghang na dila ni Lolit Solis. Aba, maganda ito. Maanghang na panlasa. Oy, mga darling, anong maanghang dyan? Pinapaitan. Ayan, okay. Habang kumakanta ako, kumakanta Kakain kayo, ka ng gusto ko mapait. kumakain ako nito. Tira. Kami asing cooks and waiters, we are a team. Iba't ibang pagkain aming hinahain. Kami asing cooks and waiters. Bayad sa tol. May lumigaw sa'yo. Yeah! Kung tatanungin kita, sino ang gusto mong bigyan ng mensaheng tao? Si Rosana. Sayang, ang laki ng sinayang mo. Ito ang pupuntahan natin ngayon. Yung lasa ng anghang ng dila ng taon to. At alam nyo ba, dito lang sa bahay na to, pag pumasok ka, may toll. Ito nga, nakaredy na yung pambayad ko eh. Ito lang ang bahay na may toll gate. Okay. Hello! Hi, Joey! Ang favorite classmate ko. Ito na ho, ang bayad sa toll. Oh, at least may 1,000 na kami. Okay, tayo na. May toll gate dito. Oo. Halika, Joey. Sandali, halika muna. Ano? Alam mo, Lolit Solis, baka ngayon mo lang malalaman to, kaya kami lang ganito eh. Alam mo ba na ikaw talaga, pangalan mo pa lang tungkol na sa pera? Bakit? Oh, kita mo, mga kaibigan. Lolit Solis. Ang linaw. Ano ibig sabihin yan? Ilagyan mo lang ganyan, pounds na yan. Ito, dollar eh. Kaya pala mayaman ako? Kaya ka mayaman. Lolit Solis. Ano middle name? A. A ka ba? Assistin. Atik. Aba, okay. Eksakto talaga yan. Hindi, tingnan mo ha. Ito, pinag-uusapan, lasa. Lasa. Narinig mo ko siguro nung pumapasok ko tungkol sa anghang mo. Lasa. Alam mo talaga ito si ano? P-lasa. P-lasa talaga ito. P-lasa. Pag binaliktad mo sa lapi. Talaga yun. Sa pera ka lumalap. Talaga puro pera ha. Okay. Yeah. Teka muna. Ba't yung daming aso? Ito pa yan, Joey ha. Baka di pa nakita. Lolit, hindi ka pala sa pera mayaman. Sa aso. Oo. Ang dami, mga ilan to? 42. Pinakapun ko pa nga iba dyan para wag na mga anak, no? Teka, binabalitaan ako eh. Sino dyan yung aso na nung binigay sa'yo ni Paolo ata? Oo. Binuntis. Binuntis 5 agad. Oo, 5. Nasaan dyan? Ayan, si Pats! Pats! O sino pa ang artista dyan? Yan. Ito kumakapit sa akin. Si Judas, si Gladys. Yan. Tapos si Hank. Ano yan? Pag natutulog ka, may katabi ka? Oo, 8. Pahinga muna tayo sa mga aso. Tanong muna ako sa'yo, Lolit. Ito, hindi na iba sa akin ito si Lolit eh. Doon sa kama mo, kailan huling may nahigang lalaki doon? Yeah! Lalaking aso nito. Alam mo, nagtaka ko, Joey, noong at the age of 38, parang nawalan ako ng libido. Yung gana? Oo. Nagtaka ako ngayon, tapos bumibili ako ng mga X na magazine. Nag-argila pa ako ng X-tape na chuchu. Pinapanood ko, nagtataka ngayon ako. No effect? Oo, nandidiri pa nga. Ay, parang kala mo, hindi mo ginawa yung napapanood, di ba? Kaya nagtaka ako. Tapos at the age of 42, nag-menopause ako. Paano nga pala kung may, ito ano lang eh, kung may lumigaw sa'yo ngayon? Yeah!
Ano yan? Hindi talaga, totoo. Wala kang naman, hindi naman yung libido lang, hindi lang po yung gana sa... Kahit na ba sabihin natin companionship lang, di ba? Parang nakakuha ko ngayon sa mga dogs ko. Alam nyo, yung mga hindi nakakilala kay Lolit, si Lolit talagang katatakutan nyo lalo na sa showbiz. Maanghangan dila nito dahil prangka. Ito isang palatandaan na matigas ang labas, malambot ang loob. Dahil dito sa bahay niya, hanggang ngayon, Lolit, nakakakita pa ako ng 2 litrato ni Rosana Roses. Natawa siya. 2 litrato ni Rosana Roses at yung alagang aso ni Rosana, pinagmamalaki niya pa. Si Buteng-teng. Si Buteng. Ano ibig sabihin yan? Wala. Ano pa naman, di ba, Joey? Pagka, siguro naranasan mo rin yun. Pagka tumatanda ka, nag-iiba din naman yung ano, di ba, pananaw mo. Tsaka, like before, binabalik-balik ako. Baka naman talaga may pagkakamali akong ginawa. Tsaka hindi ko rin pwedeng sabihing sarado talaga yung pinto. Pero may pinagsamahan din kami. So, yun talagang, ang hirap magsalita ng tapos. Okay, ito ngayon, dadramahin na kita. Wala yung 2 anak niya eh. Ang kasama nga, 4 na pong aso. Umiiyak ka ba paggabi? Minsan, pag nag-iisa? Oo naman. Noon kasi, kahit na yan ba gusto nila magpapasyat, pupunta kayo sa Rizal Park o whatever. O yung ba, Mami, lika mo tayo sine. Lagi sagot ko, naku, may press ko si Monty Riley, sayang kikitain mo doon, di ba? So, nung ngayon na meron ka ng time para sa kanila, parang wala na sila, asawa na gano'n. Kaya nga sinasabi ko, baka sakaling sa apo ko, magawa ko. Kung tatanungin kita, sino ang gusto mong bigyan ng mensaheng tao? Si Rosana. O, telegrama para kay Rosana. O, mensahe. Alam mo, sayang yung nangyari sa buhay mo. From where you got from, doon sa narating mo, sayang, ang laki ng sinayang mo. Sana mabalik ka ulit dito sa, yung, ano ba tawag doon? Yung landas na matuwid. Gusto mong matikman naman ang lasa ko? Huwag na! Nung pa tayo magkasama eh. Hindi. Ibig ko sabihin eh, ang pagyakap ko sa'yo. Ikaw talaga, akala ko ba wala ka ng libido? Naku ikaw yung malisyoso ka eh. Ikaw ang malisyoso. Bye. Bye-bye, Joey! Sa oras na ito, mga kaibigan, ay lumuluha si Lolit sapagkat ang isa sa mga alaga niya ay narito na po. Mga kaibigan, ito si Wagwag. Okay? Mga kaibigan, wag-wag kayong aalis sapagkat pagbabalik natin, yung amang nagtangkang magpakamatay, pero ang napatay niya at nadamay sa kanyang kamalian ay yung anak niya. Sa pagbabalik po ng Mel and Joey. Bring home, bring home my friend, bring home, bring home, bring home my friend, bring home, bring home, bring home my friend. You're the islands of Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, naikot mo na. Isang lalaki ang tumalon mula sa ibabaw ng footbridge, dala-dala ang kanyang anak. Susunod din ako sa kung anong binibigay sa akin ng Diyos. Hanggang kung makakaya ko lahat ng pagsubok na binibigay niya sa akin. Ika-3 ng Setyembre, bandang 1:40 ng hapon sa may Commonwealth, Quezon City. Isang lalaki ang tumalon mula sa ibabaw ng footbridge, dala-dala ang kanyang anak na 1 taong gulang pa lamang. Ang eksenang ito ang napanood ng batang si Jessica Candia, 7 taong gulang. Malaki po ang dahilan. Nawalan ako ng anak eh. Kundi dahil sa kanya, hindi mawawala yun. Si Jessica, ang anak ni Aling Herminia, ay kasama ng kanyang lola nang mangyari ang kahindik-hindik na insidente. Sa kanyang murang edad, ay naranasan niyang makitang mamatay ang kanyang bunsong kapatid, si Nongnong, ang 1 taong gulang na batang hinostage ng sarili niyang ama, si Nestor Silang Sr. May kasalanan siya, dapat niyang pagdusahan. Hindi nakala ni Aling Herminia na magagawa ng kanyang kabiyak ang bagay na ito. Naging napakahirap kay Aling Herminia ang mawala ng anak. Subalit sa kabila nito, matatag pa rin ang pananalig niya sa Panginoon. Kasi ang katulad ko ano lang ito pagsubok lang yun Diyos sa akin. Kung hanggang sana, kung makakaya itong pagsubok na ito. Doon na lang ako, susunod na lang ako sa kung anong binibigay sa akin ng Diyos. Hanggang kung makakaya ko lahat ng pagsubok na binibigay niya sa akin. Tao rin ang may gawa eh.
Hindi naman andiyan sa may gawa eh. Sa pananaw ng nakararami ay may pagkakataon pang mabuhay sana ang batang sinugnog kung naging maayos lamang ang paghawak ng pulisya sa sitwasyong ito. Mayroon bang dapat sisihin sa pangyayaring ito? Kasalanan ba ng pulisya ang kakulangan nila ng training sa paghawak ng hostage crisis situation? O tama bang isisi nila sa mga taong nandoon ang hindi agarang pagkakaligtas kay Nognog? Masasabi bang palpak ang pulisya sa paghawak ng footbridge crisis? Napakaalat na pangyayari, mga kaibigan. At yung katanungan yun, dapat bang sisihin ang pulis o ang mga usisero? Tatalakayin po namin ni Joey pagkatapos naman ng ilang paalala bago kayo nga alis dyan. Natatawa lang ako pero naasar na ako. I warned you, hindi ako umuurong sa ganyang talakayan. At tuloy-tuloy mga kaibigan ang ating panlasa sa iba't ibang lasa sa buhay. Kanina mapait, ngayon naman yung maalat. May iniwan tayong katanungan kanina, Joey. Sino man dapat sisihin? Alam mo, Marang Mel, ang dapat sisihin o pulis o usisero. Ba't ganyan ang pulis mo? Oscar Orbos na Oscar Orbos. Hindi, para magdidebate tayo. Walang awayan, ha? Inaunahan lang kita. Baka naman mapikong ka rito. Ay, Tanungan lang to. Pero dapat mong malaman, ako yung klase ng babae hindi umuurong sa away. Aba. Pag ang pinag-usapan natin, mga kapakanan ng taong bayan, hindi ako umuurong dyan. Oo, sige. Isang tanong mabuti lang. na yung alam mo. Oo, ngayon alam ko na. Dapat lang anuhan natin, isang tanong. Sino ba dapat sisihin doon sa pagkamatay ng anak ni Silang? Pulis! Ako, usisero eh. Ba't naman usisero naman, Joey? Pambira. Yung mga tao nanood lang doon, sila na may kasalanan. Yun na nga eh. Imbis na nalagyan ng lona, naabangan, dahil ilang oras eh. Naabangan na ganun, nakakalat yung mga, sigurado may mga luko-luko pang sigaw na sigaw doon. Hindi mo naman kaya yan eh. Talo na. May mga ganun eh. Ibig mo sabihin, inudyukan pa yung mama. Inudyukan pa si, anong pangalan? Yung Nestor, na tumalon? Hindi. Ganito naman ang akin. Ano ba? Bakit pulis? Aba, kung yung pulis, no? Alam yung kanyang trabaho, hindi nagkaroon ng ususero doon. Lumalapit pa lang yung ususero, natataboy na nila. Ba't mo naman, siyempre, alam mo, human nature, Joey, na pag may nangyayaring gulo doon, yung tao, natural lang, napupunta doon at manood kung ano nangyayari. Ba't naman yun nasisisihin mo? Mali ka naman dyan, Joey. Okay lang yun. Okay lang pumunta. Pinalakpakan ako nung mga kakampi mo. Okay lang pumunta. Natatawa lang ako pero naasar na ako. Ba't ka naman? I warned you. Hindi ako umuurong sa ganyang talakayan. Naku, dapat mong malaman yan. Hindi, ibig sabihin, okay lang maggrupo kayo doon kung may tulong kayong may bibigay. Pero kung alam mo ng kamatayan na mangyayari, pag nahulog yun, may bata pa eh. Di ba? Dapat pagbigyan nyo. Alam mo nangyari, nakaganyan lahat. Nung tumalon yung tao, pinagbigyan. Imbes, dapat kahit pa paano, nasalo eh. Eto naman ang sagot ko sa'yo, Joey. Ang unang-unang dapat na nakaalam na may peligrong mangyayari doon, hindi yung ususero, yung pulis. Ang dapat na nakaalam na, naku, delikado ito. Baka tumalon, baka mamatay yung bata, o baka, hindi yung ususero. Yung ususero talaga nga, kaya nga ang tawag yung ususero eh. Nag-uusisa lang yun. Kaya lang sumobra nga ang dami nila. Alam mo, pwede rin sisihin ng media dyan. Sandali lang. Iba na yan. Ba't naman pati ako sisisihin mo? Kayong media. Bakit naman kami? Hindi, kasi nakakasikip din kayo dun eh. Dapat imbis na yung camera nyo, na ilayo nyo, sumimingit kayo sa tao. Anong nangyari? Kinunan agad yung bumagsak na gano'n. Ako eh. Sa totoo lang. Narariyan ako. Alam ko ibig mo sabihin. Hindi, dapat yung media, sinabihan agad yung pulis. Tahimik ka muna dyan, sandali lang. Ako eh. It's my turn. Tama ka dyan. Tama ka. Subalit ngunit datapwat, Joey. Kung ako yung media doon na nagko-cover at sinabihan ako ng
pulis. Alright? Balik tayo sa pulis. Pag sinabihan ako ng pulis, Mel, pasensya ka na, alam mo, peligro yan eh. Aalis ako. Pero ko yung pulis, yung pulis, papetek-petek, hindi alam ang gagawin. At nanonood lang din, katulad ng ususero. Anong mangyayari? Wala. Hindi, mabuti pa. Tanungin natin. Sir, ano pangalan nyo? Sandali lang. Bakit ka nagtatanong? Ikaw ang kadebate ko. Bakit ka ganyan? Sandali lang tayong dalawa. Kawawa naman si Tatang. Si Tatang ang aking aanuhin, oh. Huwag ka naman ganyan. Hindi. Tanungin natin yung ano, wag lang sa atin dalawa. Bakit? Tanungin natin yung pulso ng ibang tao. Kaya nandito yung mga yan para tumulong din sa atin. Hindi. Kasi simple lang yan, Joey. Kung sa palagay mo, tama ako, aminin mo na lang. Huwag na. Aminin mo na lang. Madali naman akong kausap. Sabihin mo lang sa akin, alam mo, Mel, tama ka nga. O, di okay. Di ba? Kayo na lang ho dito. Sige, alis na. Lagot. Kayo, ano ba pangalan mo? Brother Boy Victorino Jr. ng Pasig City. Hindi yata magandang pakinggan yung Mel and Boy. Ayaw ko yung Mel and Boy. Teka muna, brother, ano bang inyong pananaw dyan? Ang dapat sisihin talaga ay ang mga ususero. Sapatkat sila marahil, talagang dapat sisihin sapatkat sila ang nag-provoke sa tatay na gawin ang mga bagay na yon. Ganun ba? At secondly, nakita mo, narinig mo. Hindi nagampanan kaagad ng pulis ang kanilang katungkulan. Teka mo sandali. Ikaw kumakampi ka na sa akin dyan. Hindi nila nagampanan kaagad. Kumakampi ka na. Hindi nila nagampanan kaagad. Ayun na nga, di ang may kasalanan ng pulis. Yes. Pulis ang may kasalanan. Sabi ko na nga ba samandali lang ho huwag kayong alis dyan. Sila may Magpapatuloy. kasalanan. Ang Mel and Joey, just a minute. Hindi naman talaga Wala lang yun, ha? Wala. Huwag mo seryosohin yun, ha? Baka magalit ka sa akin. Okay lang. Okay ka lang, ha? Okay ka lang, ha? Okay lang. Tayo pa rin. Inintay po yung happy ending. Pag ano na, on kami. Itong segment na ito will be coming from that segment. Apa. Alright. Isang seconds lang daw po, ulit. Gusto na yung directive. Sige na, doon mag-show. Mag-roll tayo. Sige, second lang po. Ayun ang pinaka-happy ending natin video. Sige po. Ano? Palakpakan! Pagtatapos mga kaibigan, maiwan ko ang mga mensaheng ito. Ano mang lasa ng inyong buhay, matamis, maalat, maanghang, ano pa? Mapait, Mapakla, maalat, mapakla. matabang. Oo. Alam nyo, may kasabihan sa Ingles. Sabi niya, life is what you make it. Diba? Ang buhay daw ay naaayon sa kagustuhan mo. It is your choice. Ikaw ang pumipili kung anong lasa ng buhay mo. Yan, di ba? Ewan ko sa'yo. Huwag ka na magalit, ikaw naman. Okay na wala. Huwag ka na magalit. Hindi na, nabigla lang ako. Ano naman yun Nabigla lang ako. Discussion lang naman nabigla lang ako. Tapos na, okay na. Sige, okay. Very Tao lang, nagkakamali lang. Okay. Ang sa akin naman, Mel, pwede ko bang banggitin pangalan mo? Baka naman suplada ka, ayaw mo pabagsak.
Ay, ba't naman hindi ko pa? Huwag mo lang akong tawaging ano. Sige, Okay, sa akin naman, kahit anong panlasa dumating sa bibig nyo, lunukin nyo na lang at maghintay ng mas magandang panlasa. Okay, Huwag nyo ganyan. idura dahil talagang itinaon na ibinigay sa inyo yan ng may kapal eh. Oo. Asan doon ang pangalan ko? Hindi, sinabi ko kanina, Mel. Ay, ganun ba yun? O, At sige. katulad ko, kanina may nangyari, medyo nilulung ko na lang. Sabi ko, wala na. Sabi mo, bati na tayo. Sorry. Huwag kang ganyan, ha? Ilayo nyo nga yung gitara sa akin. Hindi, baka mapatugtog ako. Baka mapatugtog, hindi naman hiyahampas ko naman. Huwag mo na ako hampasin. Okay. Ka naman Uy, ganyan. pasalamatan mo na yung mga... Bati na tayo muna. Oh. Totoo lang. Hindi mo na ulitin to. Hindi na. Talagang hindi mo na Minsan lang mababanggit. mangyari, hindi na. Baka mamaya palabas pa lang tayo eh. Inaano mo na ako dyan, ha? Hindi. Sige, okay na. Sige. Matagal eh. Marami pong salamat kay Ate Gay, kay Mr. Henry T, kay Tax Trabaho, Janice De Belen, Lolit Solis, and the Singing Cooks and Waiters. Okay, at sa ating audience, maraming salamat. University of Perpetual Help Delta System. Thank you. St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences. Thank you. Mirben Agency. Thank you. Balara High School. Thank you. At higit sa lahat sa inyo, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na linggo dito sa... Mel. Ayaw. Ayan. And Joey. Ba 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 ba